Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Central Visayas. Ngayon ay Biyernes, ikapito ng Hunyo taong 2024. Ako, si Barry Gabo. Maghahatid ng mga balitang mapagkakatiwalaan mula sa Dumaguete tungo sa bawat tahanan at bawat komunidad sa bawat sulok ng ating bansa. Ako si Rica May Semetara. At ito ang Sigla Kaang Balita, Ang programa ng masa. ang programa ng sambayanan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Gobernador Chaco napatawag ng press conference hinggil sa pagtutok ng panahon. PE Fund Day 2024, umarangkada, mga estudyante, nakisaya. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, aasahan mga motorista. Mga Salvador, emosyonal sa kanyang panganganak. Sa isang pinatawag na press conference ngayong umaga, inilahad ni Gobernador Chaco Zagarbaria ang komprehensibong plano ng lungsod para sa paghahanda at pagtugon sa anumang posibleng pagputok ng bulkan sa rehiyon. Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mga lokal na opisyal, mga miyembro ng media at mga pinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Binigyang diin din ni Gobernador Zagarbaria ang kahalagahan, kaligtasan at kahandaan ng komunidad. Ang pangunahing layunin ng ating Volcanic Eruption Response Plan ay tiyaking ligtas at handa ang bawat residente ng Dumaguete. Hindi natin alam kung kailan magaganap ang isang sakuna, kaya't napakahalaga na tayo ay laging handa. Wika ng alkalde. Angelica! Hi! Ha? Sino pa yan? Uy, Angelica, ako to! Malabo ba ang iyong mata? Halina sa Malinaw Optical. Sa mundong puno ng mga kwento, bawat pares ng salamin ay may sariling kwento dito sa Malinaw Optical. Mula sa klasikong estilo hanggang sa makabago at eksklusibong disenyo, sa amin mayroon kaming pares na tugma sa iyong personality. Kaya kung nais mong magpakilala ng may pagmamalaki, tuklasin ang Malinaw Optical. Uy, ikaw pala yan? Malinaw Optical, nasa 20 years na! Umarangkada na ang taunang PE Fund Day sa Negros Oriental State University. Para sa detalye, narito si Jayamel Cabandoles. Maraming salamat, Barry. Narito tayo ngayon sa Negros Oriental State University Main Campus 1 kung saan kasalukuyang nagaganap ang PE Fund Day. Isa ito sa mga araw na inaabangan ng mga Newsonians kung saan sila ay makapagsasaya sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan nila rito. Makikita natin ang kasiyahan at pagkasabik ng bawat isa. Ang PE Fund Day ay isang taunang kaganapan na naglalayong palakasin ang samahan at pakikihalubilo ng bawat estudyante mula sa magkakaibang mga kolehiyo. Narito tayo ngayon kasama si Miss Ashley, isang mag-aaral na nakikilahok sa PE Fund Day. Kumusta naman ang iyong unang karanasan sa pakikilahok sa PE Fund Day? Okay lang naman, pero ang unang kong karanasan ngayon ay hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong aktibidad. Kaya dito lang ako nagbabantay sa aming mga pagkain. Maraming salamat. Yun lamang para sa ating ulat. Balik sa iyo, Barry. Good news! Rollback sa presyong petrolyo, aasahan ng mga motorista ngayong Martes, Hunyo 11. Para sa detalye, narito si Mary Jane Acorda. Maraming salamat, Barry. Makakaasa ang mga motoristang Pilipino ng malaking matitipid sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, Martes, Hunyo 11 na may inaasahang rollback sa presyo ng langis. Ang mga presyo ng diesel at kerosene ay inaasahang magkakaroon ng pinakamalaking bawas sa presyo mula piso at 10 sentimo hanggang piso at 40 sentimo kada litro. Ang presyo ng gasolina ay bababa rin ng 50 sentimo hanggang 70 sentimo kada litro. Ang pababang trend na ito ay malugod na balita pagkatapos ng isang panahon ng pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto sa mga budget ng mga motoristang Pilipino. Iniuugnay ng Department of Energy ang rollback sa paborableng kondisyon sa merkado ng langis sa buong mundo. Partikular na binanggit ang mga pinababang rate ng interest at isang mas mababa sa inaasahang pagtaas ng demand. Ito ay inaasahang magbibigay ng isang kinakailangang tulong pinansyal at
ginhawa para sa mga Pilipino. Mayong hapon, sir. Yes, ma'am. Unsay mong masulti na maubos na ang presyo sa gasolina next week? Mas maayo maubos pero dili kami magkaw sa mating mahal-mahal man mo ni boss no. Thank you, sir. Para sa Sidlakang Balita, ito si Mary Jane Acorda. Pawising na nanlalaban ba ang iyong kilikili? Ipinapakilala ang Ales Galeteo, ang iyong pinakamagaling na kasama sa pananatiling kumpiyansa at sariwa. Pinapanatili kang protektado ng aming advance na formula laban sa amoy at basa ng kilikili. At magiging handa kang harapin ang anumang hamon ng may ngiti sa iyong mukha at kasariwaan na tumatagal. Pagod at uhaw ka na ba? Uminom na ng Tamil, puno ng vitamina at sustansya. Winter Stories! Ang Salvador naging emosyonal sa kanyang panganganak. Sa isang emosyonal na Instagram post, ibinahagi ni Ma Salvador ang kanyang nakakaiyak na paglalakbay sa pagiging isang ina matapos niyang ipanganak si Baby Marina. Sa kanyang post, ibinahagi niya ang kanyang mga pagsubok na hinarap. Sa kabila ng kanyang kalagayan na walang lakas, hindi sumuko si Maha at patuloy na nagdasal. Sa wakas, matagumpay na nagtapos ang kanyang paglalakbay sa pagiging ina. Pinasalamatan niya ang kanyang asawa sa suporta at ipinahayag niya na everything is worth it para sa kanyang anak. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa maraming mga magulang at nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at sa mga profesional sa panahon ng ganitong mga sitwasyon. Para sa Sidlakang Balita, ito si Queenie Jane J. Gumalang. Winter Stories! At yan lamang para sa mga nagbabagang balita sa araw na ito. Ako si Rica May A. Semetara. Ang programa ng masa, ang programa ng sambayanan. Ako si Barigamo at ito ang Sidlakang Balita.